Sa oras ng inyong kahinaan, ako ang nagpapalakas. Sa oras ng inyong kalungkutan, ako ang nagpapasaya. Kung ang lahat ng inyong alalahanin at suliranin ay ilagak ninyo sa akin, at hayaang ako ang kumilos at manguna sa inyong buhay. Ang hindi kumikilala sa akin sa harapan ng tao ay hindi ko makikilalanin sa harapan ng aking Ama. Patuloy na may nagmamaliw ang pag-ibig sa akin. Good morning mga kapatid. Sa matagal na panahon ng pagiging Kristiyano natin, nag-inventaryo ka ba? Yung bang kasiyahan mo, yung kasiyahan mo, yung kaligayahan mo ngayon, saan ba nababatay? Saan nagmumula yung kapayapaan mo, yung kasiyahan mo sa buhay? Napatutunayan mo na ba na natagpuan mo na yung hinahanap mo na? Napapatunayan mo na ba sa sarili mo na okay na, natagpuan ko na, masaya na ako? In whatsoever state I am, therewith to be content. Nagkaroon ka na ba ng kakontentuhan sa buhay? Nangyari na ba sa iyo yung talagang kapayapaan? Yung tunay na kasiyahan, yung tunay na kapayapaan. Natagpuan mo na ba? Yan ang mensahe sa atin ng Panginoon eh. True happiness is the way of God. Ang tunay na kasiyahan nasa daan ng Panginoon. And all teachings of His Word is peace. Lahat ng mga ituturo ng Panginoon sa ating mga kalooban niya ay puro kapayapaan. So, nung araw tayo, nababata yung kapayapaan natin, yung ating kasiyahan pag marami kang pera, nagagawa mo yung gusto mo. Yung gusto mo. Laging yung gusto mo, yung pera. Kasi yan talaga mabigat na kalaban sa mundong ito, pera eh. Money makes the world go round. You cannot serve two masters. Pera ba o Diyos? Maraming nahuhulog dyan sa pera. Isa dyan si Judas. At napakaraming Kristiyano na minamahal pa rin nila ang kanilang sarili kaysa sa Diyos. Mas minamahal pa rin nila ang pera kaysa sa Diyos. Ang nagiging Diyos din nila ay ang kanilang mga tiyan. So yung datihan natin pagkakatao, yan ay huhubarin natin eh. Kasi nung araw tayo, nabubuhay tayo sa ating kagustuhan. Yung lahat ng pita ng ating laman. Pero nung maging Kristiyano na tayo, ibinigay ang Espiritu Santo sa atin, tinuruan tayo. Binigyan tayo ng pagnanasa ng Diyos na sundin ang kalooban niya. At kapag nasusunod natin ang kalooban niya, doon lang tayo nasisiyahan. Yun ang bagong pagkatao. Basahin natin ha. Proverbs 3:17. Ang kanyang mga daan ay mga daan ng kaligayahan. At lahat niyang mga landas ay kapayapaan. Si Kristo ang daan, si Kristo ang landas. So, ang lahat ng aral ni Kristo, yun ang ating kaligayahan. Yung iba ayaw eh. Uma-absent pa nga sa worship eh. Ibig sabihin, hindi mo kaligayahan ang salita ng Diyos. Ayaw mo makarinig ng salita ni Kristo. Kasi sa Sunday worship, ang maririnig mo, kaligayahan ng salita ng Diyos eh. Ayaw na rin magbasa ng Bible ng iba. Nagiging tamad na ang maraming Kristiyano ngayon. Nawawala na yung unang pag-ibig. Namamatay na yung apoy ng Espiritu Santo. At yun ang kinakailangan magpatuloy na mag-apoy. Yung marugdog na pagnanasa natin, yung pananampalataya. Kailangan lagi nagsisindi yung apoy ng Espiritu Santo. Kasi mamimigati ang Espiritu Santo. Kaya kailangan hubarin yung datihang pagkatao. Kasi kailangan makapasok tayo dun sa promised land, sa bagong pagkatao. Kasi yung promised land, sinabi ng Diyos sa Israel yun eh, yang Kanaan, yan ang inyong promised land. Sabi ng mga Israelites, ang daming nandiyan, nakatira, ang lalaki. Hindi namin makakaya. Palayasin ninyo, angkinin ninyo ang bayang ipinangako ko sa inyo. Yan ang ating kaisipan. Yung Kanaan, yun ang dating pagkaiisip natin. Ngayon yung promise lang, yun ang bagong pagkatao, ang bagong pag-iisip. So magkakaroon tayo ngayon ng pag-iisip ni Kristo.
Kaya kapag nakapasok tayo sa promised land, nakapasok na tayo sa isang bagong kaisipan. Change the spirit of your mind. The mind of Christ. So, ang magiging kaligayahan natin ang makasunod lang sa kalooban ng Diyos. Ito ang magiging kaligayahan natin. Pag hindi pa ganito, hindi ka pa bagong pagkatao. Nasa dating pagkatao ka pa. Ang nagpapaligaya sa iyo, yung material na bagay. Yung pera, yung asawa mo, yung anak mo, yung hanap buhay mo, yung gusto mo. Hindi na. Kompleto ang Diyos eh. Ang daan ng Panginoon ay daan ng kaligayahan. So kung talaga natagpuan mo ang Diyos sa buhay mo, sapat ka na. Kontento ka na. Masaya ka na. Kung meron kang pagkain, meron kang damit, meron kang tulugan, magpakasaya ka na doon. Ayos na yun. Nagiging komplikado ang buhay ng tao dahil ang dami niyang hinahanap. Ang dami niyang gusto. Ganun ang dating pagkatao, maliit pa tayo, ang dami nating ambisyon. Ang dami nating gusto hanggang sa lumaki. Meron tinatawag na old pattern of thoughts ang ating kaisipan na yun ang nag-ahari sa atin. Pag hinubad natin yung old pattern of thoughts, papasok tayo sa new pattern of thoughts, the life of Christ, the Word of God. So mabubuhay na tayo sa isang bagong pagkatao, hindi sa lumang pagkatao. To find true happiness is only in God. Tandaan nyo. Kung gusto mong mahanap ang tunay na kasiyahan, sa Diyos lang natatagpuan yun. Hindi pwedeng matagpuan yun sa anumang bagay, hindi sa Diyos lang. Kaya kapag natagpuan mo na talaga ang Diyos sa buhay mo, okay ka na eh. Naghihintay ka na lang ng pagbaba ng Panginoong Yesus. Nagtitiis ka na lang sa buhay na ito. Kung ano man ang ipinararaan ng Diyos sa iyong landasin, kaligayahan para sa iyo. You love to suffer with Christ. Yun ang bagong pagkatao. Sabi ng Psalm 128, 1 and 2, mapalad ang bawat isa na natatakot sa Panginoon na lumalakad sa kanyang mga daan. Sapagkat iyong kakanin ang gawa ng iyong mga kamay, magiging maginhawak at ikabubuti mo. So, ang sabi ng Diyos, kung lagi tayo sumusunod sa Word of God, namumuhay tayo sa kalooban ng Diyos, giginhawa tayo at magiging mabuti ang ating kalagayan. Ito ang sinasabi ng Diyos. So, kung hindi man nagiging mabuti ang kalagayan mo at hindi ka gumiginhawa sa lahat ng bagay, hindi ka dumadaan sa daan ng Panginoon. Sabi, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and everything else shall be added. So, idadagdag na lang lahat ng bagay. So, ang unang ibinigay sa atin ng Diyos, ang Espiritu Santo na tayo sumampalataya. Tapos, tinuruan tayo ng Espiritu Santo sumampalataya sa salita. At araw-araw, inuudyukan tayo ng Espiritu Santo na makipaglabang mabuti ng pananampalataya. Work out your own salvation with fear and trembling. Walang pwedeng makapagligtas sa iyo kundi ang iyong katuwiran na katuwiran ni Kristo. Sabi ng Ezekiel 14:20. Bagamat si Noe, si Daniel at si Job ay nandoon, buhay ako. Sabi ng Panginoon Diyos, hindi sila makapagliligtas ng mga anak na lalaki o babae man. Ang kanila lamang ililigtas ay ang kanilang sariling kaluluwa sa pamamagitan ng kanilang katwiran. So ano yung katwiran mo? Katwiran mo pa ba? Dating katwiran na ng Diyos, si Kristo na. So you have to work out your own salvation. Ito madalas ko sabihin sa mga anak ko. Hindi pwede rito ang kasan. Hindi ko mo tinawag ako ng Diyos na pastor, nasa akin kayo, ligtas ka na rin. Hindi. Kahit nga nandun si Noe, si Daniel, tsaka si Job. Hindi sila makapagliligtas ng anak na lalaki o babae. Ang maililigtas lang ang sariling kaluluwa ayon sa kanilang katwiran. So maliwanag to eh. Sa huling panahon, magiging mapagmahal ang marami sa sarili. At ito na nagaganap sa huling panahon. At tayong nalabing sinabi ko sa inyo, dadaan sa bautismo sa apoy. Marami pang mawawala sa huling araw. Ito yung mga hindi tunay na Kristiyano. Ito yung nabubuhay pa sa laman. Kaya pinag-iingat tayo ng Diyos eh. Lilinisin niyang mabuti ang kanyang giikan. Ihihiwala yung trigo sa damo. At yung mga sangang hindi nagbubunga, bubunutin. Ihihiwalay. Kaya nga nasa panahon tayo ng pagbunot. Nasa panahon tayo na judgment begins in the house of God. Kasi malapit na rin niyang hatulan ng mundo. So ang una niyang hinahatulan ay ang kanyang iglesia.
Ang ginagawa niyang paghatol, nililinis niya ang kanyang giikan o kanyang bukid. Sabi dito sa Matthew 3:12, nasa kanyang kamay ang kanyang kalaykay, at lilinisin niyang lubot ang kanyang giikan, at titipunin niya ang kanyang trigo sa bangan. Dadapot ang dayami ay susunugin sa apoy na hindi mapapatay. Na hindi mapapatay. So ito ngayon ang titignan mo sa sarili mo eh. Checkin mo yung sarili mo. Ikaw ba'y nabibigyan pa ng pagnanasa ng Espiritu Santo? Kasi ang pagnanasa at paggawa, nagmumula sa Diyos eh. Gustong-gusto mo pa ba sumamba? Gustong-gusto mo, hindi ka na ba nagnanakaw ng ikapotanto? Kasi yan ang mga prime and foremost na batayan ng pananampalataya eh. Yan ang dekreto ng apostol eh. Kaya malalaman mo kung bago ka nila, susunod ka sa bagong utos. Hindi na yung utos ng laman. Utos na ni Kristo. Kaya nalalaman mong bago ka, hindi ka bumibitaw sa dekreto ng apostol. Hindi ka bumibitaw sa kalooban ng Diyos. Nabubuhay ka sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nagiging masaya ka. There is no fear in love eh. Kung tunay perfect love casts out fear eh. Alam mo, pagdating ng Panginoong Jesus, makakaharap ka. Alam mo, nagpapakalinis ka. Alam mo, nagpapakabanal ka. Alam mo sa sarili mo yan eh. Kasi kung sasabihin mo sa sarili mo, may kabuluhan ka, pero wala kang kabuluhan, dinadaya mo sarili mo. Siyasatin mo ang iyong sarili. Pag nakita mo na talaga sumusunod ka, papurihan mo sarili mo. Reward yourself. Sabi sa Galatia. Kasi baka mamaya iniisip mo, may halaga ka eh. Kapag ako wala doon, di sila makakakilos. Pag ako wala doon, ako mahalaga doon. Wala kang halaga. Pag binibilang mo sarili mo may halaga, wala kang halaga. At hangal ka, sabi ng Biblia. Galatians 6:3. Sapagkat kung ang sino man ay nag-aakala na siya'y may kabuluhan, bagamat siya'y walang kabuluhan, ang kanyang sarili ang dinadaya niya. Ngunit siya sa atin ng bawat isa ang kanyang sariling gawa. At kung magkagayon, magkaroon siya ng kanyang kapurihan tungkol sa kanyang sarili lamang at hindi tungkol sa kapwa. So, hindi yung iba ang susukatin mo o i-inventaryohin mo. Ang sarili mo. Titignan mo sarili mo. Sapagkat sa pamamagitan ng katwiran mo, maliligtas ka. Sa pamamagitan ng pagtugon mo sa katwiran ng Diyos, maliligtas ka. So, mag-concentrate ka sa sarili mo. Tignan natin ang ating mga sarili. Baka mamaya wala ka na sa pananampalat, itinakwil ka na pala. Sabi sa 2 Corinthians 13:5. Kasi nakakatakot na mahulog sa kamay na, nakakatakot maiwan sa rapture. Nakakatakot mapunta sa impyerno. Pag napunta ka sa impyerno, ikaw ang may kasalanan. Hindi ka sumunod eh. Meron ka nang bunga sa ikababanal eh. Kaya mo na magpakabanal-banal. Kaya mo nang ma-maintain, ma-determina ang pagsunod sa Diyos. Talo na sa demonyo eh. We are free from the law of sin and death. Libre ka na, malaya ka na. Bakit nagpapaalipin ka pa? So ikaw ang pumayag. Huwag kang papayag, lalaban ka. You have to fight a good fight of faith. Siyasatin mong mabuti sarili mo. Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo nasa pananampalataya. Subukin nyo ang inyong sarili. Hindi ba ganyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Kristo'y nasa inyo? Maliban na kung kayo itinakwil na. So kapag itinakwil ka na, hindi ka na nakakaranas ng pagnanasa. Ayaw mo na sumamba, ayaw mo na mag-igapo, ayaw mo na sumunod sa kalooban ng Diyos. Wala nang kasiyahan sa iyo, salita ng Diyos. Balik ka na sa dating pagkatao. Muli ka na naman naging aso at naging baboy. Balik ka na dahil hindi mo tinutupad yung banal na utos. Sabi sa 2 Peter 2:20. Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa sanlibutan, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ay muling mahalubiluhan at madaig niyaon, ay lalong sumasama ang muling kalagayan nila kaysa nung una. Pumayag kang maging luma eh. Tinutokso ka ng demonyo na mabuhay sa dating pagkatao, pumayag ka. Ayaw mo sundin yung bagong pagkataong ibinigay sa inyo.
Kasi sabi ng Diyos, huhubarin niyo yung dating pagkatao. Huwag kang susunod sa dating kaisipan mo, dating pagkatao mo. Ang susundin mo lang yung bagong pagkatao, utos lang ni Kristo. Magkikipaglaban ka ng pananampalataya, huwag kang papayag. Kasi magiging masama ka sa bandang huli. Sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran, kaysa pagkatapos na makakilala, ito'y tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Sa bandang huli, bumibitaw ka. Ganyan ang nangyayari. Sa huling panahon, maraming magsisitalikod sa pananampalataya. Ayaw na nila. Ang susundin nila, sarili nila. Mahuhulog sila, sarili nilang, tawag dito, yung pagtitiis. Ayaw na nila magtiis. Sabi sa 2 Peter 5:17. 2 Peter 3:17. Kaya nga mga minamahal, yamang nalalaman na ninyo ng una ang bagay na ito'y magsipag-ingat kayo. Baka kung maligaw kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masasama, mahulog kayo sa inyong sariling katiyagaan. Wala na, ayaw mo na magtiyaga. Ito yung nangyari sa Israel nung araw eh. Hinihintay nila yung flowing of milk and honey. Lagi nilang kinukuwestiyon si Moses, asa na yung flowing of milk and honey? Di ba sabi mo, pag umalis kami ng Ehipto, flowing of milk and honey? Asa na? Babalik na kami sa Ehipto. Babalik na sila sa dating pagkatao. Kasi hindi nila maranasan yung pangako. Mararanasan mo ang pangako kung mananampalataya ka. And you have to suffer with Christ. Para makamit mo yung kaluwalhati ang pangako. Ang pagpapala, buhay na walang hanggan, hindi pera. Hindi ano pa mambagay. Buhay na walang hanggan. At tayong mga dukha na tinawag tayo para yumaman sa pananampalataya, hindi sa pera. Sabi sa James, James 2:5, dinggin ninyo mga minamahal kong kapatid, hindi baga pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan ito upang maging mayayaman sa pananampalataya at mga tagapagmana ng kahariang ipinangako niya sa nagsisiibig sa Kanya. So, ang ibibigay ng Diyos sa atin, yung needs, yung mga pangangailangan natin. Hindi natin kailangan yumaman o maging dukha. Yun ang sabi ni David eh. Yun ang prayer ni David. Sinasabi niya sa 30. Proverbs 30, 8-9. Ito sabi ni Solomon. Kasi si Solomon, napakatalinong tao nito eh. Naranasan niya lahat eh. Naranasan niya siya yung pinakamayaman, pinakamatalino. Pero nagkaroon siya ng konklusyon sa kayamanan niya at katalinuhan niya. Ito sabi niya, ilagay mo sa akin ang walang kabuluhan at mga kasinungalingan. Huwag mo akong bigyan ng kahit karalitaan o kayamanan man. Kasi nakakalimot si Solomon sa sobrang yaman eh. Sumamba siya sa Diyos-Diyosan eh. Dadala siya ng mga asawa niyang mga unbeliever. Kaya sabi niya rito, pakanin mo ako ng pagkain na kailangan ko. So hindi kailangan dito yung masasarap na pagkain. Nandun sa masasarap na pagkain ng delikado nga eh. Sa mga fast food. Nandun sa masasarap na pagkain, doon nagmumula ang pangkaraniwan sakit. Yung puro cake, puro ice cream, baboy, karne, puro high blood, tsaka diabetes, aabutin mo dyan. Pag hindi ka pa natutong mag-ingat din sa sarili, lalo na pag nag-iedad tayo, mag-ingat tayo sa kinakain natin. Huwag kang basta kain ng kain. Kasi kapag ang tao'y tumatanda, humihina ang metabolismo, ang immune system niya. Kaya yung konting kinain mo, may effect ka agad sa katawan mo. Kaya nung araw pa, pinagbawal na ng Diyos sa Israel ang baboy, alam nakakasama eh. Pero sa panahong ito, pwede nang kainin. Bakit? Meron ng huwag kang abusado. Meron kasing Kristiyano abusado eh. Kung mo nakakapag-pray na siya, nalilinis yung kinain, tira pa rin, hindi. Sabi, mag-ingat eh. Pag-ingatan niyo yung inyong katawan, kayo ang templo ng banal na Espiritu. So, paano ang pag-iingatan ng katawan? Bago mo pakakainin na makakasama sa katawan. Napakaraming pagkain nakakasira sa katawan. Kaya kapag ikaw yung mayaman, mas mabuti pa nga talaga yung kukunti ng pera natin. Kasi na-experience ko rin yan eh. Kapag marami tayong pera, kung makakain tayo, ganun na lang eh.
bili tayo ng bili ng... Pero nakakasama sa atin, hindi natin alam. Pero kapag wala kang pera, nakakabili ka lang ng kamote, mais. Yun ang mahuhusay eh. Kamote, mais, tapos mga prutas. Konting ano lang, pero napakaganda ng mga sustansya, no? Ganun ang nangyayari. Para maituwid tayo ng Diyos sa isang bagay, aalisan ka ng pera. Para ma-divert ka doon. Ngayon, magiging lifestyle mo na ngayon yun. Kaya kahit dumating yung marami mong pera, kung sanay ka na sa lifestyle, puro good health na lang din ang natuto ka na kumain ng tamang pagkain. Kasi ang Diyos ang nagtutubid sa atin. Lahat ng nagaganap sa atin, may kinalaman ng Diyos. Kaya pag may naganap sa iyo, basahin mo. Ano ba dahilan ng Diyos? Ba't nangyari sa akin to? Marirealize mo yan as time goes by, matututo ka eh. Kasi nagtuturo ang Diyos sa buhay natin. Lahat ng bagay na gaganap sa atin, walang masama. Lahat ito, part ng buhay, para matuto tayo. Ito'y lahat pagtuturo, para maging ganap tayong tunay na Kristiyano. Baka ako'y mabusog, at magkaila ako sa iyo at magsabi, sino ang Panginoon? O baka ako'y maging duka at magnakaw ako, at gumamit ng kalapastanganan sa pangalan ng aking Diyos. So, ganoon ang nangyayari. Kaya na-realize ni Solomon eh. Na-realize niya, biruin mo, pagkain ni Solomon, napakatindi. Puro pagkain, puro karne, baka, puro masasarap na pagkain. Napakatindi ng buhay ni Solomon. Talagang hari ito, pinagpala, pero kamontik na siyang mahulog. Katulad nga ni Lucifer, full of wisdom, perfect in beauty, napakayaman, nahulog. Kaya nga nandun ang kadelikaduhan eh. Kapag tayo dumadami pera, yumayaman, delikado ka. Kasi marakas ang tentasyon ni Satanas dyan eh. Siya may-ari ng lahat ng kayamanan ng mundong ito eh. Kaya pangkaraniwan ng tumatalikod sa pananampalataya, alam nyo, dumadami pa pera. Dumadami pa. Eh sabi ni Satanas yan eh. Kung ikaw susunod sa akin at sasambahin mo ko, nakikita mo yung lahat ng kaharian at kayamanan, akin na yan. At ibibigay ko yan sa gusto kong pagbigyan, pero sumamamba ka muna sa akin. Sundin mo muna ang patakaran ni Satanas. At ang patakaran ni Satanas, do what you want. Gawin mo ang gusto mo. Yun ang isang utos ni Lucifer eh. Do what thou will. Hindi katulad ng Diyos kasi may ipatutupad sa atin. At ang utos naman ng Diyos, deny yourself. Huwag mong gagawin ang gusto mo. Ang utos naman ni Lucifer, gawin mo yung gusto mo. Ang utos ng Diyos, huwag mong gagawin ang gusto mo, yung gusto ko. Ililigtas kita. You have to work out your own salvation. Hindi pwede rito yung gusto mo maligtas eh, gagawin mo gusto mo. Ay, hindi ka pwede maligtas. Nasa Philippians yan. Philippians 2:12. Kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod. So take note, laging pagsunod. Yun ang bagong pagkatao eh. Lagi kang sumusunod. Pero sa huling araw, magiging matatamad na mga tao, maibigin sa salapi, maibigin sa sarili. Hindi mo na makikita sumasamba paglinggo. Hindi na nga nag-iika po. Bumabalik sila sa dating pagkatao. At kapag nahirati ka ng ganyan at napuno ng puno, kakalusin ka na ng Diyos. Hindi ka na nagbubong, aalisin ka na sa iglesia. Ang ititira lang ng Diyos, yung tunay na Kristiyano. Yung tunay na mananampalataya. Yung totoo, bakit? Yan ang prayer ko eh. Ay ko, Panginoon, ang gusto ko makasama sa iglesia, sa habang buhay ko, yung tunay na Kristiyano lang. Lahat po ng hindi totoo sa palatiw, alisin mo. Kaya hindi nyo napapansin, may nawawala na, isa-isang nawawala. Hindi mga totoo eh. Kasi yun ang panalangin ko, dinidinig ng Diyos ang panalangin ng kanyang mga hinirang. Tatandaan nyo na magkasala ang Israel? Ipinamagitan ni Moses ang Israel, tumigil ang Diyos. Sabi ni Moses, kung hindi mo patatawarin ang lahat ng bayan ng Israel, alisin mo na pangalan ko sa aklat ng buhay. Ganon kamahal ni Moses ang bayan ng Diyos eh. Ang gusto ni Moses, puro totoo lang ang kasama. Kaya sabi niya, sige, malaman natin kung sino totoo sa inyo. Sino ang pahanig sa Diyos, pumahanig sa akin. Hawakan niyo yung sundang ninyo, yung itak niyo, patayin ninyo inyong mga magulang at kapatid, patayin niyo silang sumamba sa Diyos-Diyosan. Ibig sabihin ng patayin mo, hindi mo na iibigin. Kasi sa Kristyanismo, pag hindi mo iniibig ang kapatid mo, pinapatayin mo. Kahit magulang at kapatid, hiwalay na kayo ng pananaw, hiwalay kayo sa Espiritu.
Ganun ang nangyari nung panahon na yun. Kaya ito rin yung panahon na ngayon na tinitipo na yung tunay na Kristiyano, inihiwalay ang hindi totoo. Kaya makikita nyo na lang sa iglesia, makikita nyo, wala na pala si ganun. O malalaman mo, binunot na. Sabi sa Matthew 15:13. Pag nakita mo sa Palacio Church, may nawawalang ganun, binunot na yun. Kasi ikaw ang magpapasya eh. Meron kang anointing eh, may Holy Spirit sa iyo eh. Hindi kailangan tao magturo sa iyo. Lumalabas na wala kang Espiritu Santo, kaya ka tumalikod, di humiwalay ka eh. Sabi sa Jude eh. Matthew 15:13, Dadapwat sumagot siya at sinabi, ang bawat halamang hindi itinanim ng aking Ama na nasa kalangitan ay bubunutin niya. Sabi ng Jude, Jude 18:19, ito sabi niya, kung paano sinabi sa inyo magkakaroon ng mga manunuya sa huling panahon na magsisilangat ayon sa kanilang masasamang pita. Ito yung manunuya. Lalakad ka ayon sa gusto mo. So napapasakot ka kay Satanas, yung gusto mo. Yung masamang pita lang ng laman ang gusto mo. Ang mga ito nagsisigawa ng paghihiwalay. Mga malalayaw na walang taglay na espiritu. Pag sinabing malayaw, tinan mo yung mga bata, pag malayaw, ayaw sumunod sa magulang. Malayaw eh. Ganon din tayo, yung malalayaw, ayaw sumunod sa Diyos. Yung gusto mo, ginagawa mo, humihiwalay ka na, wala kang taglay na Espiritu Santo. Kasi kung nasa iyo Espiritu Santo, mananatili ka hanggang wakas. Sabi sa Matthew 10:22. At kayo'y kapupuotan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan, dadapat ang magtitiis hanggang sa wakas, ang siya maliligtas. Si Lucifer ba nakatiis? Hindi. Si Judas ba nakatiis? Hindi. Si Balaam ba nakatiis? Hindi. Si Kore, si Datan, si Abba nakatiis? Hindi. Yung iba natin mga kapatid, nakatiis ba? Hindi. Wala na sila ngayong pananampalataya sa aral ng apostol. Wala na sila doon sa iglesia ang itinayo ng apostol eh. Yan ang talagang nangyayari kahit sa labanan ng takbuhan. Yung mga marathon, makita mo, nagsimula, 3,000. Makita mo, mabibilang mo na yung nakakatapos sa finish line. Ganon din ngayon. Ganon din ang pananampalataya. Ang LCJ Ministry nagsimula sa libo-libo. CHCCP pa yan sa Baras. Charismatic Healing Community Center of the Philippines. Sakop ang buong Pilipinas hanggang sa pinalitan niya ng Ligaya ni Cristo Community Covenant Gospel. Hanggang sa pinalitan niya ng Ligaya ni Cristo Jesus Covenant Gospel na wala ng community. Kaya, ang ginagawa ng Diyos, ini-establish niya. Ang ginawa ng Diyos, pinag-iwa-hiwala eh. Bahala ang mga bishop sa bawat minister. Sino yung tunay na bishop? Sino yung tunay na Kristiyano? Yun ang sinasabi. Sabi sa Sicaraya. Sicaraya 13:7-9. Yun ang madalas i-preach ng Espiritu Santo sa atin eh. Strike the shepherd and the sheep scattered. Namatay si Brother Manny, ngayon na-divide ang iglesia. Katulad ng Israel, na-divide sa Huda at Israel, lumabas doon na napakarami mga pinunong masasama, may lumabas din ang mga pinunong mabubuti. Kasi kailangan ilantad ng Diyos eh, ilabas eh. Gumising ka o tabak laban sa iyong pastor. At laban sa lalaki na aking kasama. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, saktan mo ang pastor at ang mga tupay mga ngalat. At aking ipipihit ang aking kamay laban sa mga maliliit. So ipipihit ng Diyos ang kamay niya laban sa mga member ng iglesia. Kasi ang aasikasuhin niya yung mga pamunuan yung mga pastor. At mangyayari na sa buong lupain, sa buong LCJ Ministry, sabi ng Panginoon, 2 bahagi mahihiwalay. Ngunit ang ikatlo'y maiiwan. Kaya nga pinagpala tayo ng Diyos eh. Naiwan eh. Tayo na lang ang nalalabing itinayo sa pamamagitan ng apostol at mga propeta na itinatag ng Panginoong Hesus na may otoridad ng pagkahirang. Kasi nananatili pa yung Secretary General eh. Yun ang itinalagang mamumuno ng iglesia eh. Executive Secretary.
Kaya kahit siya ang pamalahan, makikita nyo, pag sinabing executive secretary, little president ang tawag doon. In the absence of the president, yung executive secretary ang pumapalit. Kaya yun. Kaya anong mangyari nga yung panahon na yun, talagang sikreto ang pagkakaganap doon. Hindi inilantad yun ni Brother Manny. Sabi ni Brother Manny sa amin, hindi natin ito pwede sabihin sa iglesia. Mag-aaway-aaway ang iglesia. Kaya Larry, lahat na sasabihin ko sa iyo, i-execute mo. Kaya ang pagsunod ko kay Brother Manny lang. Lahat lang ng sinuutos ni Brother Manny, inuutos ko kay Elmo, kay Catherine. Nung mamatay na si Brother Manny, lumaking mga ulo na, wala na sa otoridad, nagkanya-kanya. Hindi, meron kang papapasok upang otoridad Meron pang executive secretary na binigyan ng kapamahalaang mamuno Ang nangyari, hindi nga Nagkanya-kanya, Romans 10:3. Dahil sa hindi pagsunod sa katwiran ng Diyos, sinunod nila yung sariling katwiran, yung do what you want. O di nag-aari si Satanas. Pag sinira mo ang aking iglesia, sisirain kita, sabi ng Diyos. Kaya tayo ngayon dumadaan sa bautismo sa apoy. Kaya madalas ko sabihin siya, huwag kayong magtaka bakit nangungunti tayo at dumadaan tayo sa mahirap na mga pagsubok. Patindi ng patindi. Bakit? Kukunin na yung totoo Buhay na kukunin, hindi tayo mamamatay. Lahat ng tunay na Kristiyano sa palati, buhay na kukunin. Ito yung mga prophecy. At aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy. At sila'y dadalisayin ko na parang pilak na dalisay. At sila'y susubukin ko na parang pagsubok sa ginto. Sila'y magsisitawag sa aking pangalan at aking silang didinggin. Kaya sabi ko nga sa inyo, dinidinig ng Diyos ang panalangin natin. Kasi matakot ka pag hindi na dinidinig ng Diyos ang panalangin mo. Wala ka ng connection sa Diyos. Kasi bilang pastor, namamagitan ka kasi sa tupa Si Kristo ang mabuting pastor, namamagitan siya sa Ama, sa kanyang mga membro. Dinidinig ng Ama ang Panginoong Hesus, kinalulugda. Bakit? Sumusunod si Kristo sa lahat ng utos ng Ama. So ang kailangan gawin ng pastor o pinuno, sundin mo lahat ng kalooban ng Diyos. Para pag nanalangin ka sa Ama, dadaan yun kay Kristo, hindi mapahihindian ng Ama ang anak Sa pamamagitan ni Kristo, nakakadaan tayo papunta sa Ama. So hindi mapahihindian ng Ama. Sasabihin ng Panginoong Hesus, si Brother Larry, pastor ko yan, marami ng supper yung dinaanan niya, Ama. Dinggin mo panalangin niya. Dahil sa iyo, dinidinig ko panalangin niya. Kaya nananatili pa. Kasi yan ang prayer ko sa Diyos Sabi ko, Panginoon, kung yung mga panalangin ko, hindi mo didinggin, buti pa, mamatay na lang ako. Useless na buhay ko. Kaya lang ako nabubuhay para sa iyo Kaya lang ako nabubuhay, gusto ko maglingkod sa iyo dahil tinawag mo ko. Ang gusto ko lang, magpakabanal-banal, sumunod sa iyo. At isama mo sa akin yung puro totoo. Ayoko nang hindi totoo. Ang gusto ko yung totoong Kristiyano. Yung tunay na sumusunod kay Kristo hanggang wakas. Mananatiling tapat hanggang kahit dadalawa na lang kami o tatlo. Yan ang madalas kong sabihin sa mga anak ko. Me and my household, we will serve the Lord. Sabi ni Joshua. Maglilingkod tayo sa Panginoon. Kahit na usigin tayo nilang lahat, wala silang magagawa. Kakampi natin ng Diyos. If God is with us, who can be against us? Walang mananalo. At patuloy tayo magtatagumpay. Pero kailangan maging totoo ka. Suriin mo sarili mo. Tingnan mo. Ako ba talaga totoo ba ako o hindi? Kasi sinasabi sa Malakias Narito, aking sinusugo ang aking sugo. At siya'y maghahanda ng daan sa harap ko. Kaya nga inihanda na ni Brother Manny ang dadaanan natin Tinapos na yung precepts of the Apostles' Creed Inilantad ang lahat ng dekreto. Kaya nagsugo ng mga obispo at narito ngayon ako na isinugo ni Brother, inihahanda ko din kayong mabuti. Kung paano ako inihahanda ng Diyos, gunong ko din kayo niya. At ang paghahanda ngayon. Kung ano yung ginagawa mo ngayon, yun ang future mo. So kung hindi ka magiging totoo ngayon, hindi ka rin magiging totoo sa future. Kaya nga, pinahahanda tayo ng Diyos, maging totoo na talaga tayo. At ang pagpapakatotoo, dadaan ka sa bautismo sa apoy. Napakahirap ng dadaanan natin, mga kapatid. Kung paano ako tagalagang dumadaan sa hirap, ganun din kayo. Dadaanan lahat ng tunay sa hirap. Si Kristo ay tunay na isinugo na dumaan sa hirap. Ang mga apostol isinugo dumaan sa hirap. Inuusig talagang lubos, inaaway ng sanlibutan. Pero nagtagumpay. Nagtagumpay tayo. Nagtagumpay ako So tagumpay tayo lahat.
Narito aking sinusugo ang aking sugo, at siya'y maghahanda ng daan sa harap ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang paroroon sa kanyang templo. At ang sugo ng tipan na inyong kinaliligayahan, narito siya'y dumarating, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit sino makakatahan sa araw ng kanyang pagparito? Sino yung makakatagal? Tayo! May totoong Kristiyano sa LCJ. May remnants na tunay. At pagka siya'y pakikita, sapagkat siya'y parang apoy na magdadalisay. At parang sabon na tagapagpaputi. Kaya nga, dadaan sa bautismo sa apoy tayo. Titignan sa atin kung sino talaga totoo. At siya'y mauupong gaya ng mangingintab at magdadalisay ng pilak at kanyang dadalisayin ang mga anak ni Levi. Sino ba yung sumama kay Moses? Nung sumamba sa Diyos-Diyosan ng Israel, ang angkan ni Levi. O ganun din ngayon, yung angkan ni Levi, yun ang mga priesthood. Yun ang naglilingkod na tunay sa Diyos. Tayo ang angkan ni Levi. Sino ba si Moses? Si Brother Manny. Siya yung isinugo na ating sasamahan. Siya ang ating kakampihan. Susunod tayo sa lahat ng utos niya. Dahil utos yun ni Kristo. Ganun din ang inuutos ko sa inyo. Utos ni Kristo, utos ni Brother Manny. At kanyang pakikinising parang gitot pilak at sila'y maghahandog sa Panginoon ng handog sa katuwiran. Pag hindi ka papasakop sa apostol at hindi ka susunod sa kautusan, mawawasa ka, sabi. Mawawasa ka, mawawala ka sa iglesia. Sabi ng Acts 3:22, tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoon Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng bagay na sa inyo'y sasalitain niya. At mangyayari na ang bawat kaluluwa na hindi makinig sa propetang yaon ay pupuksaing lubos mula sa gitna ng bayan. Lahat ng hindi tatanggap kay Brother Manny, lahat ng lalaban kay Brother, wawasakin. Kita nyo naman lahat ng lumaban sa kanya, nawasak. Yung buong baras. Buti mayroong remnants doon, si Sandy, kamuntik pang mawala. Buti nagpapatuloy pa. Yung buong Santo Tomas, lumaban niya sa otoridad. Pagkatapos ng malabi naman kami, may lumaban din sa otoridad na ibinigay sa akin. So, hindi, wawasakin eh. So, kung hindi tayo magpapatuloy sa pananampalataya talaga, makakasama kang wawasakin. At ang kapayapaan ng Diyos, hindi mo mararanasan. Psalm 144:15. Maginhawa ang bayan na nasa gayong kalagayan, maginhawa ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon. Blessed are the nations whose God is the Lord. Mapalad. Mapalad tayo na kung ang talagang Diyos natin ay sinusunod natin. Mapalad tayo kung napapasakop talaga tayo sa otoridad. Kasi ang otoridad ang importante, yung pagkakasugo. Kasi kung hindi, useless ang buong iglesia. Sabi sa Psalm 127. Malibang itayo ng Panginoon ng bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo. Kung makakakita man kayo ng maraming born again sa paligid, ang sisipag, ang gagaling talaga, ang huhusay, hindi naman itinayo ng Diyos yun, useless yung paglilingkod nila. Ang kinukuha lang ng Diyos na paglilingkod, yung itinayo niyang bahay. At ang bahay na itinayo niya, founded through apostles and the prophets. Yun ang bahay ng Diyos eh. Yun ang iglesia. Malibang ingatan ng Panginoon ang bayan, walang kabuluhang gumigising ang bantay. So useless. Walang kabuluhan sa inyo na kayo magsibangon maaga at magpahingang tanghali at magsikain ng tinapay ng kapagalan sapagkat bibigyan niyang gayon ng pagkatulog ang kanyang minamahal. So bibigyan tayo ng tunay na kapayapaan. Yung tunay na mga anak ng Diyos na iniibig ang daan ng Diyos, yun na nga ililigtas ng Diyos. Sabi sa Matthew 7. Kaya itong panahong ito, matagal nang ipinipreach ng Espiritu Santo, bautismo sa apoy. Na ibabautismo tayo sa apoy. Matthew 7:21. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ang papasok sa kaharian ng sangkalangitan, kundi ang gumaganap ng kalooban ng Ama na nasa langit. So sabi ng Diyos, pag hindi mo tinanggap ang isinugo ko, hindi mo ko tinanggap.
Pag hindi nyo tinanggap ang sugo, hindi nyo ako tinatanggap. Kaya napakahalaga ng mga pagkakasugo. Pag hindi nila tinanggap si Brother Manny, ano nangyari? Nawasak sila. Yun ang sabi, magtatayo ng isang propeta sa kalagitnaan at ang lipapasa, wawasakin eh. Hindi nila ako tinanggap, nawasak sila. Kasi ang importante, tanggapin mo yung pagkakasugo. At tayo lahat isinugo. So mananatili ang Diyos sa atin, dun lang sa mga isinugo. At mananatili tayo sa pag-ibig ng Diyos. At yun ang ating kaligayahan. Amen.